nakabanat itong mga kongresista sa kanya, ipapahukay daw niya si pinalibing mong si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi? Tatlo yung anak ko. Siyang babae, dalawang lalaki. Ang nakakuha sa ugali ko sa mga bastos, hindi. Sa expectations. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Ito naman, hindi naman lahat ng presidente kaagad. Magandang araw mga kaibigan. Okay, sa wakas, nagsalita na si PRRD tungkol sa controversial statement ni BP Sara na ipapahukay niya ang libing ng Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Okay, so, anong sagot? Nagmana lang sa akin yan si Inday. May konting parehas kami ng bunganga. Hindi lahat ng sinasabi ni PRRD paniniwalaan mo. Ano lang, style lang yan. Dapat ang taong bayan matutong makinig, reading in between the lines ang tawag niyan eh. May sasabihin siya ngayon, bukas medyo mag-iiba, style Duterte. At yun, si BP Sara, napansin ko, ganon nga ang kanyang style. Hyperbole, sinasabi ng kay figure of speech, or prostration lang. Kaya, wag literal na paniwalaan na huhukayan niya at itatapon. Ano lang yun? Ipinalabas lang niya yung kanyang galit dahil wala na eh. Sila ang nagsimula, ano lang siya, nagre-respond lang at ganon ang kanyang response. Mabuti nga, naging prangka si BP Sara, ikwinento pa niya yun kasi group chat yun yung nangyari. Hanggang ngayon si Senator Amy tahimik na. Ano ba, hindi na ba sila magkaibigan? Anyway, salamat kay Aguilar TV. Siya ang nag-post nitong video na ito, media interview o press conference. Hindi ko alam kung saan at kailan. But then yan, maraming tanong. Again, salamat Aguilar TV. Panoorin natin ang buong detalye sa press conference na ito. Mangingi lang po kami ng komento sa tungkol sa sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na nakaraang press con. Naalala po natin na 30 years ago ay ipinalibing niyo po ang Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon po, ayon po kay Vice President Inday Sara sa kanyang press con, sinabi niya kay Senator Amy Marcos, pag ayaw daw tumigil sa kabanat itong mga kongresista sa kanya, ipapahukay daw niya si pinalibing mong si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi? Tatlo yung anak ko. Siyang babae, dalawang lalaki. Ang nakakuha sa ugali ko sa mga bastos, hindi. Yung kanyang ginawa, extended hyperbole lang na. Bakit mo natuloy ng ano lang yun talaga siguro galit siguro siya na galit lang ako ganun magsalita no yung presidente ano ganun utang na kayo pero hanggang dyan istorya mo wala magtotoo dyan. Pero ano lang dyan sa mga criminal pagkawan nila. Kasi, alam mo, pag sinabi ko nung mayor ako, pati presidente ako, stop. Yung hindi naghinto, na-disgrasya talaga. So, I'm sorry. I am sorry. Ginusto rin niya eh.
Instead, you make your own history in this world. Ikaw yung humahawak ng buhay. Kung anong mangyari sa buhay mo. Pag yan ang pinili mo, tapos nagkalit-siletse, face the consequences. Kasi pagdating ng putukan, sigurado, kalaban mo ang gobyerno eh. Ang kagaya mo. Eh kung maka-mayor ka tapos maka-presidente ng kagaya mo na mag-init yan sa ganun. Kung sabihin mo nang wala ka pera, maghanap ako ng paraan. Ibibigay ko yung sweldo ko kung buwan ito. Sige. You start ano? Umpisa ka kung saan mo tulungan. Hindi naman tayo manhid yan sa awa. Kasi galing rin ako sa mahirap. President Duterte, nung nakaraang press conference ni Vice President Sara Duterte, tinawag niyang hindi presidente umakto ngayon ang current president. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang reaksyon niyo sa pahayag po ng anak ninyo? Well, I may have to disagree with my daughter. Not totally. Bakit kulang sa expectations niya? Siguro ang role model niya yung tatay niya. Ito naman, hindi naman lahat ng presidente kaagad. But itong sitting president, I know in my heart, not because hindi ko na kaibigan. I know that. But by the way, what is he supposed to do? Ano po dyan siya sa mga kanya? Bayad siya? Anong gawin niya? Ipainit siya ng utot niya dyan sa... Siyempre nagtrabaho yung tao. Kaya lang siguro, hindi, yung estimation sa ibang medyo kasi ito naman hindi naman magagaya sa akin na potang na patayin kita dito lecture ka yawa ka ambok yun naman story yun pero pareho lang yun Last question po, President Duterte. Ano po ang reaksyon ninyo sa ginagawa po ngayon ng Kamara laban sa pamilya ninyo, ang ginawa nilang Quad Committee at ang patuloy pong panggigipit po sa budget po ng Office of the Vice President? Okay po. I really do not know. I have to talk to my daughter. Who are these people that's after the skin? Palagay ko naman hindi sa politika kasi wala namang ambisyon yung anak ko maging presidente. There was never, ang zaman ng Diyos, there was never a time to talk about presidency. Sabi ko nga sa kanya noon, magpasalamat ka na sa Diyos na inabot mo yan. O para sa akin, babae ka, hindi na yan. Sir, last po. May tanong, last na po. Ma'am, Mr. President, opo. Sorry po. Opo. Nung nakaraan po kasi sinabi rin po ni Vice President Inday Sara dun sa kanyang press conference sa OVP, natanungin daw po kayo kung totoo nga daw po na hindi niyo po daw siya totoong gustong patakbo yung presidente. O baka reverse psychology na lang daw po siya para mapilitan siya. Wala po sa inyo. Ayaw ko talaga. Una-una, naaawa ako. Sabi ko, dahil dumaan ako. At huwag sana ma-insulto ang Pilipino. Utang ina, wala kang makuha. Magtrabaho ka, magising ka ng alas 6, maligo ka, kain, punta ka ng mga 8:30 to 9 sa tapos trabaho na. Doon ka kain. Tapos to start one, palit-palit yung maraming kwarto yan eh. Maraming kwarto yan magkaharap. Pagkatapos niya mga alisin na yan sila, iba na naman ipaupo. Iikot ka, ibang
hanggang gabi yan. Ang sweldo mo, wala. Sa totoo ng pero. Sa pagod mo na yan, 300 plus thousand. Hanggang ang ganun. Tapos, yung pag-uwi mo, hindi, bahit ng gobyerno, kunin pa sa sildong putang ina yan. Bakit ka magtiis ng trabaho ng gano'n? Ako, dumakan ako dyan, sabi ko, ano makuha mo dyan? Hindi ka na mapapananunin ng sipsig. Ay, pinapatamaan niya. Every month, papanaluin natin ng presidente para okay na sana. Kita, Tony Trixie. napunta ko kayo ng Davao. Yes, sir. Kita ninyo yung bahay ko? Yes, sir. Oh. Kita ninyo yung sakyan ko? O di pick up rin? O dito, pick up rin? Ano ang nagbago sa buhay ko? ang nagbago, ang bayan na pinagpatakbo.